GG! Good day, everyone. So, meron tayong bagong topic, which is the strain. Okay? So, pasisimplihin natin, ano si strain? So, let's start with the deformation muna. Okay, kasi related sila eh. So, si deformation, ano ba yan? From the name itself, or actually, guess na natin kung ano yan eh. Pag sinabing deformation, changes yan. Okay? Or, in a sense of mechanics, kapag nag-apply tayo ng force, tension or compression sa isang material, yung clay, di ba? Yung clay dough, kasi malambot, madaling bigyan ng analogy. Pag ginalaw mo yon or nag-apply ka ng force, compressed or tensile force, di ba? Mag-change yung kanyang physical appearance. Itong nasa figure, if you observe, meron tayong rubber band and in-applyan siya ng force. Tensile. Okay? And as you can see, ba, nag-stretch siya. And at the same time, lumiit din yung, tinan mo, yung lapad, di ba? Mas malapad. Dito sa kabilang figure, mas lumiit na siya. Okay? So, may tawag dyan, but the point is, naka-experience siya ng deformation. Okay? Yun lang naman ang point dito. Then, punta naman tayo sa strain. So, walk through natin yung mga concepts. Okay? Bigyan kita ng idea kung paano or ano yung mga concepts na to. Actually, hindi naman yan ang focus kasi solving din naman ang focus natin talaga. But at least, meron ka idea kung ano yung mga terms na dapat may idea ka talaga para hindi tayo mahirapan kapag nagsisolve na. So, ano si strain? Simply put, ang strain, hindi na natin pahihirapan. Okay? Meron kasing tinatawag na normal strain and shear strain. But the same concept or logic na fina-follow sa stress. Diba? Pag sinabing normal stress, it is caused by a normal force and the shear stress caused by a shear force. So, the same is true for strain. So, dito na lang tayo kay normal strain kasi ito din yung common. Okay? Isa yung common. Kung sakali mang itatanong, ito yon, normal strain yung usual na tinatanong. So, ano ba yung strain in general or yung normal strain? So, si strain, that is, meron siyang variable or tinatawag nating variable na epsilon. Yan. Yan. Yung parang E. So, si strain, that is simply the change in length. Alam mo yung ibig sabihin nitong triangle, di ba? The change. Okay? The change in length over the, let's say, L sub O or original length. So, yung makikita mo example dito or yung formula dito, change in S prime minus change in S over change in S. So, ang ibig sabihin ng change in S prime, ito na yung bagong length. Diba? Either yung mas mahaba or mas maikling length. Bigyan natin ng number. O let's say, itong rubber band, originally 100 mm. And expand. Diba? Nilagyan mo ng tensile force. So, kung tension ang force niyan, maghahaba. Diba? So, from 100, naging 110. So, ano yung original? Yung 100. So, over 100. Nakikita mo yung ibig sabihin natin. So, yung change in L, syempre, yan yung kung ilan yung idinagdag or ibinawas. So, 10. So, 10 over 100. Or 100 lang. So, yan yung strain. Okay? That's simply strain. Kasi kita mo, sa book kasi may ano pa yan eh. Kung mag-follow tayo ng book, may mga derivation pa yan na nakakalculus. So, hindi na natin actually, hindi na natin dadaanan yun. Doon tayo sa concept. So, that is strain. Okay? So, may idea ka na, yan ang ibig sabihin ng strain. The change in length, ratio. Kumbaga, the ratio between the change in length over the original length. And, si strain, siya ay unitless. And, bakit? So, ano yung unit ng change in length? Nag-minus lang tayo, di ba? So, let's say naka-mm, edi mm yun, taas. Over mm. Okay? Pwedeng unitless or kung makikita nyo sa mga problems,
kapag nagbibigay sila ng strain, let's say ito, 10/100. So 10/100, ang nilalagay nilang unit is yung mm per mm. Kumbaga, gets na natin na every 100 millimeter nung material na yon, nagkakaroon ng change of deformation na 10 mm. Okay? So that's your strain. So, si strain ay isang property ng material, okay? Katulad ng stress na isa sa tinitingnan natin when we are designing, or ay property na importante talaga sa structures natin. And tayo, when we are trying to learn yung property ng isang material, kung gusto nating ma-measure, kung gusto nating ma-check, so bakit natin chine-check? Para pag gusto mo siyang gamitin sa ibang application, meron tayong magagamit na information. So, let's say, nakuha mo yung strain ng material. Pwede nating ma-predict sa ibang bagay na, okay, halimbawa, itong material na to, may gantong strain. Ganto kalaki yung i-change ng kanyang length kapag with respect to its total or original length. So, kapag nilagay mo yun sa ibang sitwasyon, may way tayo para ma-predict yun. Okay? Pero si strain kasi, hindi yan stand-alone. Diba? So, kailan nagkakaroon ng strain? Dahil may ina-apply kang force. And kapag nag-apply ka ng force, may na-cause na stress. So, si stress and si strain, related yan. Okay? And, doon na natin ginawa, or doon na papasok itong tinatawag nating stress, strain diagram. So, importante na malaman natin kung ano ba ang ibinabago ng strain, or ano yung change in length. Okay, ano tayo doon, nasa ibig sabihin, ano yung definition ng strain? Change in length. Okay? Yan si strain, basically, the ratio between the change in length per the total length. So, ano yung relationship ni strain and this stress? Okay? So, ano yung magiging behavior ng material natin pag may in-apply tayong stress? And para mas ma-predict natin yung magiging behavior niya sa ibang bagay, na-develop natin si stress-strain diagram. So, ang ginagawa natin, meron tayong specimen, meron tayong material, more specifically yung steel, kasi yun ang pinaka madalas na ginagamit sa field ng civil engineering. Sinasubject natin yung material na yon sa stress. And obviously, dahil ina-applyan mo yun ng force para magkaroon ng stress, makaka-experience siya ng deformation. Magde-deform. Hahaba or iikli, mako-compress. So, kukunin mo ang ratio nun with respect to its original length, then makukuha mo si strain. So, ang ginagawa natin, ginagraph natin or pinaplot natin yung result ng stress with respect to the strain. So, saan natin kinukuha si stress? So, alam mo na yun, di ba? Force over area. Kung ano yung ina-apply na load sa iyong material, and then yung original cross-sectional area. Okay? So, that's the stress. So, original cross-sectional area, importante yung term na yan. Ibig sabihin, kahit na lumiit man or mag-expand pa yung area ng ating material, which is normally ganun ang nangyayari. 'Di ba, kapag kung napapansin mo, kapag may binibinat tayo or may kino-compress, kapag compression, medyo lumalawak yung area. 'Di ba? Kasi nasisiksik. Kapag tension, medyo lumiliit. So, original ang kinukuha natin para dito sa ipa-plot mong diagram. And si strain naman, ito ay nabanggit ko na kanina. So, si strain, siya ay the change in length. Ito na yon. We call this deformation. Ano ba ang nakalagay dito? Specimen's gauge length. Yan. By the specimen's original gauge length. So, when we say gauge length, yun yung change nung, kumbaga, yung length niya. Humaba ba siya or umikli? Kung gaano kalaki yon, siya na yon.
deformation. Either elongation, pwede kasing elongation kapag hinihila, or I'm not sure about the term kung kino-compress. But deformation, okay? Na-deform over the original length. So that's how you measure si stress and si strain. So tatandaan nyo yan, dalawang yan. And now, in-apply natin ngayon yan or ginamit natin yan para ma-check yung stress strain diagram ng steel. So, kasi nga yung steel, ito yung prominent na material na ginagamit natin sa field ng engineering. But, sa result din ng stress strain diagram ng steel, yun din yung talaga yung reason kung bakit siya yung ginagamit natin sa field. Okay? So, makukuha mong result dito sa stress strain diagram. Hindi lahat ng material ganito yung mabubuong figure. Kung makikita mo to. Si steel ang may ganitong behavior. That's why siya yung ginagamit natin. So, bakit? Tingnan mo to. Si stress, siya ay nakaplat sa y-axis, yung patayo. Okay? So, kapag nag-a-add tayo ng force, again, si area constant. Hindi natin binabago. Original cross-sectional area. So, as we add force, so tataas siya doon sa graph. And as the material deforms, magbabago ng length. Di ba? Hahaba. Again, tinan mo to. Yung original length, yung ratio, yung denominator, hindi nagbabago. Ano yung magbabago? Yung deformation. Kasi as you add force, mas malaki yung deformation. So, gagalaw naman siya sa x-axis. Wherein, nandun si strain. So, by logic, or wala pang solving ha, iisipin mo lang, kapag nag-add tayo ng force, so aangat yung curve natin, yung graph. Expect na din natin na, syempre, mas dalaki yung deformation. So, gagalaw din siya sa x-axis. Diba? And yun din naman ang nangyari sa graph natin, yung behavior ng graph. Diba? May pa ganon, ganyan, hanggang dumating sa dulo. So, si stress-strain diagram ng steel is merong, should we say, dalawang behavior. Okay? Yung elastic and plastic behavior. And merong 4 na regions. Yung elastic region, okay? Itong yielding region, the strain hardening region, and yung necking region. So, iisa-isahin nating intindihin kung ano yung mga yan. Pero before tayo mag-proceed sa kasunod, tingnan mo yung graph. Sa elastic region, parang linear. Hindi parang, linear talaga. Diba? Kung gaano, gets mo yung pag sinabing linear? Like yung ratio between the increase in stress and dun sa increase in strain. Again, ang increase in stress, nakadikit yan sa pagtaas ng force. Yung increase in strain, yung paggalaw niya sa X, nakadikit yan sa pagtaas ng deformation. So, ilagay natin yan sa utak natin. So, constant ang deformation, ang ratio ng deformation sa stress. Okay tayo doon. And, at some point, biglang naging constant si stress. Bakit? Kasi sa y-axis, ito, hindi siya gumagalaw. Ano lang yung gumagalaw? Yung strain lang. Diba? Humahaba. Nagde-deform siya, but somehow, yung stress mo, hindi naman nadadagdagan. Diba? Kailan ba madadagdagan ng stress? Kapag tumataas tayo sa y-axis. Eh, hindi siya tumataas sa y. Gumagalaw lang siya sa x. So, may certain point na ganun. May ganun palang behavior ng steel. Okay? And at some point, lalagpasan mo yung point, yung darating sa point na titigil na siya sa ganitong behavior, yung constant lang si stress, aangat na naman. And then, sa pag-angat niya, sa pag-angat ng force or ng stress, magkakaroon ng, strain pa din, gagalaw, magde-deform, hanggang ma-reach niya yung peak. Okay, we call that ultimate stress. So later, tinan natin, baka mas ma-discuss natin. Ma-reach niya yung ultimate point, wherein, pagdating sa point na yon, we see na yung stress ay, bumaba. Okay? Bumaba na yung stress and si strain is gumagalaw din kasabay niya.
And at some point, naputol na. Okay? So that is the stress-strain diagram ng steel. Okay? Steel tayo ha, steel. So, punta tayo ngayon sa unang part ng ating stress-strain diagram. So, sa simula, kapag nag-apply tayo ng stress or ng force sa material natin kay steel, may experience niya yung tinatawag na or yung kanyang behavior is tatawagin natin or tinatawag na elastic behavior. And within that elastic behavior, nandoon din si elastic region. So, ito yung part na yun. Ito. And this region is tinawag na elastic because merong certain point or merong certain stress na maximum yung ating steel wherein hanggat hindi ka lumalagpas or hindi lumalagpas sa point na yon, sa stress na yon si steel, ang deformation na ma-experience niya is parang elastic. Mag-deform man yan after mong tanggalin yung load. So, pag tinanggal mo yung load, di ba mawawala yung stress? Babalik sa original na length yung material. So, parang walang nangyari, kumbaga. So, hanggat hindi lumalagpas sa point na yon, sa stress na yon, ang tawag natin sa stress na yon ay elastic limit. Yung ang ating material, although makaka-experience siya ng deformation, babalik siya sa original niyang length. Okay? And also, sa region din na to, yung ratio, when we say ratio, yung ratio ng stress sa strain. Okay? So, kung ano man yung ratio na yon, constant siya. Constant. As you can see, linear, kumbaga. So, when we say linear, constant yan. Linear yung pagbago. So, kung babago man ng 2 meters or 2 meters, kung ano yung ibinago ng stress sa unang part, kumbaga constant yan all throughout. Okay? So, the ratio with respect sa ng stress with respect sa strain is constant at this point. Okay? Basta ang tatandaan mo sa point na to, ang behavior ng material natin is steel ay elastic. Babalik yan. Babalik at babalik. Okay? So, that's the elastic region. Okay? Punta tayo sa next part, yung plastic behavior. So, opposite dun sa elastic, so kapag plastic ang behavior nito, wala na, di ba? Ano ba pag plastic? So, magde-deform yan. Yes, kapag nilagay mo ng force, magde-deform. And there are times na kapag nag-deform, bumabalik pa naman siya, mayroong kunting babalik, pero hindi na tulad ng dati. Okay? Yun yung nangyayari sa plastic behavior. Or, pasimplihin na natin, hindi na siya tulad ng elastic na kapag may binago ka, may nawala doon, nag-deform, hindi na babalik sa original length. Okay? So, once lumagpas na yung stress mo sa region ng elastic, yung mga deformation na ma-experience ni steel is permanent na. So, nandun na yun. Kumbaga, kung nawala na yung tiwala mo, diba? Wala na, hindi na maibabalik yun. So, hanggang doon na. Wala na. Deform. Mawawala na siya permanently. Okay? So, yung unang point after ng elastic region, tinatawag nating yield region. Ito yung region wherein yung stress na ina-apply mo at that point, we call that yielding stress or yield stress. Tawag natin doon ay yield stress. Hindi na siya magbabago. Halimbawa, nag-apply ka doon ng 100 or let's say 58 KSI. Stress yun ha, KSI. 58 KSI or 50 KSI. Let's say yun ang yield stress ng material na yon, ng steel. Kapag umabot na doon yung stress na na-experience niya, kahit na hindi ka magdagdag ng load, yung deformation tuloy-tuloy.
Pwede ba yun? Di ba akala natin mag-i-increase lang yung deformation kapag nag-a-add ka ng force? Di ba ganun sa totoong buhay? Kapag naglalagay ka ng force, nagdadagdag ka, dadagdag din yung deformation. Pero sa steel, at this point, hindi ka man magdagdag ng force, basta na-reach mo na yung stress na yon, magde-deform siya hanggang ma-reach niya yung dulo. May maximum naman. Huwag ka naman matakot. Hindi naman niya uubusin yung length na yon. Meron namang maximum. Pero ang point is, magde-deform yan hanggat hindi niya pa na-reach yung dulo. Kaya, kung kayo ay chronologically online, yun ba yung term? So, siguro naman bilang engineering student, narinig mo na yung word na yielding. Okay? So, nag-yield na yung bakal. Ano ba yung mangyayari? Imagine mo sa totoong buhay, nag-yield yung bakal. Sira na ba siya? Nag-fail na ba siya? Babagsak na ba yung building mo kapag nag-yield yung bakal? Hindi, di ba? Pero, intindihin mo yung part na pag sinabi nag-yield siya, permanent na yung deformation. Di ba? Kasi tapos ka na sa elastic region. So, kapag nag-yield yung bakal, nakita mo yung beam nag-yield, nayupi. Diba? Nag-deform. So, kitang-kita mo yun, nag-deform eh. Hindi na babalik yun sa dati. Pero, bumagsak na ba siya? Masisira na ba siya? Yun ang point. Diba? Kasi sa totoong buhay naman, as long as hindi napuputol yan, okay ka pa. Wala pang mamamatay. So, okay pa. Safe ka pa. Yun nga lang, pangit na tingnan, di ba? Pero ang point is safe. That's why gusto natin si steel. Kasi kapag nag-yield yung steel na yan, alam mo nang na-reach na yung point, lumagpas na siya sa point na, well, parang malapit na siya maputol. Malapit na. Kumbaga meron kang, there are signs. Ayun, yun ang point. Hindi ka gugulatin. Hindi ka mamamatay bigla-bigla. So, alam mo na na-reach na ni steel yung point wherein magde-deform siya permanently. So, alam mo, nakasunod na nun ay, yun, ultimate na. Okay? Kumbaga, darating ka na sa sunod na part. And that's why we like steel. Meron tayong signs. Makikita mo yung signs na medyo na-stress na kumbaga yung material natin. So, importante yun sa totoong buhay kasi kung may mga tao na nakita yun, meron pa silang time para makapag-evacuate. Okay? Because merong visible. Kitang-kita mo yung deformation. There are visible signs. So, sa yield point or dito sa yielding region, kapag nag-deform yung material, permanent na, pero nagde-deform siya without an increase in stress. So, after ng point na yan, okay, dun ka na sa susunod, strain hardening. So, dito sa point na to, yung atomic structure kasi ng material natin is steel. Nagkakaroon ng changes. Sa ka-apply mo ng stress, syempre, ikaw ba naman, kung hinubog ka na ng panahon, sa sobrang bigat ng nadarama mo. So, nagbago siya ng atomic structure. Now, to cause another set of deformation, kung gusto mo pang madagdagan yung strain, yan ang point kung gusto mo pang humaba or ma-deform yung material mo, need mo na ulit magdagdag ng stress. Okay? Yan ang point doon. So, additional stress ulit. Ibig sabihin, di ba, nag-deform na yung material mo? So, natakot ka, nag-deform, akala mo masisira na, hindi pa. Before siya masira, need mo pa mag-apply ulit ng load. Yun ang point doon. So, mag-a-apply ka ulit ng load hanggang ma-reach mo yung pinakadulo. Okay, so mag-apply ka and darating sa point, ma-reach mo yung ultimate stress. Okay? Ito na yung maximum. Ano? Ito na yung maximum stress sa ating stress strain diagram. Or basically, pasimplihin natin, ito na yung maximum stress na pwede mong i-apply sa material. And take note, medyo malayo yan dun sa yield stress. Di ba? Nakikigets mo? Nag-deform na yung steel, pero kapag malayo pa sa ano? Ano bang term doon? Hayaan na natin yun. Basta malayo ka pa sa kamatayan, kumbaga. May pag-asa ka pa. Pero pag na-reach mo na si ultimate stress,
wala na. Finish na. So, itong region na to, between the yield stress and ultimate stress, tawag natin doon, strain hardening region. So, sa steel, magpi-fail na yan. Actually, hindi pa naman agad-agad. Pero, malapit ka na doon. Kasi kita mo, patapos na tayo sa figure. So, pag na-reach mo na yung ultimate stress, paalam na aking kaibigan, malapit na yan. Okay, basta si ultimate stress, as the name suggests, siya na yung maximum stress na pwede mong i-apply sa steel mo. Once na-reach na yan, delikado na yan. Ang kasunod na yan ay mapuputol na. And yun na yung necking region. So, sa necking region, observe mo yung nangyari. So, in actual, hindi naman talaga bumaba yung stress na in-apply mo kasi nag-a-add ka pa rin ng force. Nakita mo ba nangyari? Ano? Meron tayong true fracture stress. Ano? Itong line na to. Iba yung direction niya, pataas. So, in actual, pataas naman talaga yung force. Okay? But ang point kasi, yung stress na to, yung ultimate stress, ito na yung maximum. At this point, although in actual, tumataas talaga yung ina-apply mong stress, hindi na yun tinatanggap ni steel. Wala na eh. Parang wala na. Punong-puno ka na sa kanya. Gusto mo nang umalis. Parang ganun. So, anyways, nandito ka na sa ultimate. Although nag-i-increase tayo ng force, 'di ba? Ito na yung maximum eh. At this point, magbe-breakdown na yung material natin. Makaka-experience na siya ng necking. So, nakikita mo to, 'di ba? Apply ka na apply ng force sa, let's say, sa goma or whatever. Ito. Ito yung necking. Nakita mo? Para kasing neck. So, necking ang tawag natin. So, as you apply more force, after mo ma-reach the ultimate stress, magiging ganito na yung mukha ng material. Dagdagan mo pa. So, darating sa point, mapuputol na yan. Okay? And yung dulo niyan, yun na si fracture or rupture point. So, naputol na siya. Wala na. Finish na, di ba? So, ibig sabihin, the moment na na-reach mo yung ultimate stress, mabilis na ito. Mabilis na yung kasunod. Kasi, kumbaga, pag na-reach mo yung ultimate, give up na yung material mo. Wala na. So, mabilis na yan. After niya ma-reach yan, magne-necking na yan, dire-diretso ha. Mabilis na yan. Hindi mo na kailangan dagdagan yung stress. Like, let's say, 68 KSI yung stress dito. Hindi mo na kailangan dagdagan ng load. Dire-diretso na yan. Babagsak na yan, mapuputol na yan. Okay, so ayaw mong ma-reach ng material yung ultimate stress. Yung yield stress, okay ka pa dun. Kahit ma-reach na yun. Diba? Malayo pa eh. Hindi pa mapuputol yan. So, yan na yung pinakahuling part sa ating stress-strain diagram. So, yung necking, alam nyo na yung ibig sabihin niya na. So, nagkakaroon ng deformation yung material. So, localized. When we say localized, yung part lang na to. Okay? So, pag matyaga sa term, localized. Yan. Although, possible naman hindi mo na yan magamit sa strema. Sa steel design, gamit natin yan. So, localized. Ibig sabihin dito lang. Yan. Pag sinabing globalized, di buo, yung buong material. So, localized dito lang sa part na to. So, naputol. Wala na, di ba? Finish na. So, that is the stress-strain diagram. So, yung concept na to, tandaan nyo, terms yan. Although, ito yung lumalabas din sa board exam, yung terms. Paminsan-minsan lang naman. But the knowledge is hopefully ma-retain sa inyo. Hindi naman kailangan sa uluhin to. But gusto nating ma-absorb yung meaning. Okay? Ano si elastic, ano si yield, ano si strain hardening, and so on and so forth. Apat lang naman yan. Okay, you don't have to memorize, but hopefully ma-absorb nyo yung meaning. Okay. Sige. Punta naman tayo sa next part, yung Hooke's Law. Okay, so Hooke's Law. Punta tayo dito sa next part, yung Hooke's Law. So, alam natin, so as stated or as we have known, si steel natin or yung engineering material natin, steel na lang. Kasi siya naman usually yung ginagamit. Meron siyang linear relationship or ibig sabihin yung ratio ng stress-strain is constant within the elastic region. Okay? Ito ay na-discovered ni Robert. Si Robert Hooke noong 1676. And
na-discover niyo yun gamit ang spring. Diba? Ano ba nangyayari sa spring? Diba? Parang elastic. So, nag-apply ka ng load sa spring, madadeform si spring, babalik sa kung saan man siya galing. Or kung ano man yung original length ng spring. And yung behavior na yon, that particular point kung saan the deformation is not permanent, di ba, babalik sa original. So, that is called Hooke's law. Okay? So, yung Hooke's law na to, ito yung relationship, siya yung nag-describe ng relationship between the stress and the strain. Okay? Hooke's law. And sabi niya, consequently, increase in stress causes a proportionate increase in strain. So, that is Hooke's law. So, sabi niya, in-express niya yun mathematically, yung relationship ng dalawang yon, ni stress and the strain. Ito na yon. The stress is equal to the strain times E. So, tandaan niyo yung mga formula. Tatlong formula na tayo, di ba? Yung formula sa stress, the formula sa strain, the formula for stress and strain magkasama. So, tatlo. So, kayo na bahala mag-ista. Basta tatlo na. So, the stress is equal to the strain times the E. Ano si E? Ang tawag natin dyan, or yung nire-represent ni E, siya si modulus or modulus of elasticity. So, si modulus of elasticity, siya ay dinevelop ni Thomas Young. Ay tinatawag din siyang Young's modulus. Okay? So, ito ay property ng steel. So, bigay ko na sa inyo, ngayon pa lang, in case na hindi given sa problem, ito ay constant kasi. So, ito ay constant na ng steel. Bakit? Kasi lahat ng steel, kapag sinalang mo dun sa, kapag ginamit mo or kinuha mo yung stress-strain diagram niya, meron tayong ginagamit na machine ngayon para ma-solve yan, yung ma-graph si stress-strain diagram. Meron sa PSU, meron din sa laboratory, hindi lang natin na gagamit. Ginagamit siya minsan ng ibang, basta ginagamit siya. Hindi lang natin nagagamit. Or hindi ko alam kung nagamit yun na. Pero si E, yung modulus of elasticity, constant yan. Okay? And para kay steel, yan ay 200 gigapascals. So, pag hindi given, so hopefully, alam mo na, constant yan. 200 gigapascal. So, meron pang iba sa mga materials tulad ng aluminum, ng bronze, meron din yon. So, you can research them on your own and memorize them. Pero, hindi ko pa sure. Possible naman, given naman. Usually, given naman yun sa exams. Pero si steel, lalo na sa board exam, ito ay hindi na binibigay. Kasi widely known na siya. Dapat, kapag ikaw ay isang civil engineering student. Kumbaga, mga bagay na mga nakatali na sa dugo mo. Kumbaga, kahit na hindi na ilagay pa dyan, gets mo na ito yun. Okay, kasama yan. Elasticity ni steel. So, 200 gigapascal. So, sasauluhin mo yan. Okay? So, okay na tayo dyan? Okay. So, solve tayo ng problem. Madali lang to, madali lang. Pang kids. So, solve natin tong problem na to. Meron tayong aluminum na rod and in-applyan siya ng loadings na 10 kilonewton. So, given sa atin ang portion ng stress-strain diagram, okay, and pinapahanap sa atin yung approximate elongation ng rod when the load is applied. So, ano daw yung elongation when the load is applied? Okay? So, take natin na yung ating modulus of elasticity ni aluminum is 70 gigapascals. Okay? So, we are given few data dito. May mga given na sa atin. So, of course, given sa atin ang area ng material natin. Okay? Yung length, given, 600, 400. Yung load na 10 kilonewton. Yung area, kasi may diameter na 15 and 20. And also given sa atin yung E. Okay?
ng aluminum. So, 770 gigapascals. So, we are also given the load. So, yung P. So, si P is 10 kilonewton. So, what is the elongation? So, dito parang formula based pa to. Ano muna si elongation? Ito yun. Not that. Hindi ganyan ang mukha. Paano ba yan? Ganyan. Yan. Elongation. Okay? You can also write it as ganito. Change in length. Okay? Pero mas familiar siya or mas dinadescribe siya sa gamit itong figure na to. Letter to, Greek letter. Nakalimutan ko na kasi ang tawag eh. So anyways, yan. Parang 8 pero putol yung dulo. Yan. So this is your elongation. And kung babalikan mo kanina sa mga formula natin, di ba, related yan kay strain? Strain over the original length. Okay? Di ba? Parang okay tayo doon. Tama? So, strain is equal to the elongation or the deformation over the original length. So, meaning, kung meron tayo nung original length, meron tayo nung strain. At meron tayo ng strain, makukuha mo yung deformation. Kaso nga lang, magkaiba yung ating area. Yung area sa A to B and sa B to C, magkaiba. So, bakit kailangang i-mention yun? Kasi yung stress, meron siyang relationship sa area. Right? So, alam niyo naman yan. So, stress is equal to force over area. So, although yung force natin is constant all throughout, hindi natin masasabi na ganun din si area. So, from A to B, iba. From B to C, iba. Okay? And alam natin na si strain and si stress may relationship. So, we know that stress is equal to the modulus of elasticity times the strain. So, ang kailangan natin ngayon, ito na. Kunin mo si stress. Kasi yung E naman, may value tayo. Constant naman yan as long as same yung material. So, kunin mo si stress. So, ano yung catch? Magkahiwalay mula sa A to B and from B to C. Kasi magkaiba yung area. So, kunin natin yung stress from A to B. So, ano po yung stress from A to B? Meron tayong force, 10 kilonewton. Huwag na natin galawin yung units. Kilonewton, mm na tayo. Kasi kung maaalala mo, yung gigapascal, which is siya yung unit ng E, di ba ano to? Kilonewton per mm squared. So, wag na natin baguhin yung units. Kilonewton over area. So, the diameter for A to B is 20. So, let's write it down. So, circle, diameter, pi over 4 times 22 squared. So, the stress from point A to point B is 10 over 0.25 pi 22 squared. That is 0.0263. 0.0263 gigapascals. Okay? Store mo yan sa kahit saan. Kilonewton per mm squared is gigapascal. Repeat the process for stress from B to C. So, still 10. Baka pala nagtaka ka, sir, bakit 10? So, ano nga ginagawa natin? Pwede ka mag-cut dito, di ba? Yan. Magka-cut ka dito sa gitna. Sinurcut ko na kasi baka pala magulat ka. Ang ginagawa dito is ika-cut mo muna. Kaso pag kinat natin yan, ano ba mangyayari? Di ba ito po yan? Fundamentals pa rin to ha. Ito pa rin yung ginagawa natin last time. Wala tayong binago. 10. So, ito yung internal reaction natin. From point A to point B. So, wala naman ibang force, di ba? So, 10 din yan. So, baka kasi nagulat kayo, automatic taxi siya sa akin at medyo sanay na si sir. So, ayan, at least alam nyo, bakit minention ko? Kasi minsan, hindi lang ganito yung loads, di ba? Minsan, magtataka ka, sir, paano, minsan meron pa dito. Nakikita nyo na yun, di ba? May nakita na kayong ganong problem. So, gusto ko makita nyo yun. Na, in-automatic ko na ngayon kasi wala namang ibang load. Minsan, may ganun pa dyan. May value yun. So, affected yan. Kapag nag-cut ka dito, iba yung mangyayari. Kapag nag-cut ka dito, iba.
So, ayan. I just want for you to notice yung mga ganung bagay. Anyways, so, wala naman kasing iba dahil example to. And pi over 4 and the diameter is, oh no, it's not 22. It's 20. Sorry. Hindi ko napansin. So, 20. Ayan. So, bago yan. Hindi 20 ito eh. So, baguhin natin. 0.0318. Yan. Gigapascals. Okay, punta tayo sa BC. So, 15 naman siya. Okay, 15. 0.0566. 0.0566 gigapascal. So, huwag kayong magra-round off ha. Store nyo. Mas okay yon. So, mayroon na tayong stresses for AB and BC. So, siguro naman, napapansin mo na or may isip mo na at this point, sir, magkaiba po ang magiging deformation ni AB and BC. Yes? Okay? Kasi magkaiba ng stress, so based on this formula pa lang, magiging iba si strain. Right? And dahil iba si strain, so mag-iiba si deformation. Apart from that, iba din yung length. So, ano po ang length from A to B? 600. Lista na natin. So, length from A to B is 600 mm. Based ko sa figure. And yung length from B to C is 400 mm. So, okay tayo dun. Wala na pa. Ano pa ba? May stress, may L. So, okay. Punta tayo sa next part. Kunin na natin yung strain. So, recall natin that the E or the modulus of elasticity of aluminum is 70 and yan ay constant sa buong material. So, punta tayo sa strain. Strain from A to B is the stress from A to B over the modulus of elasticity. O, sir, saan galing to? Okay, baliktarin mo na. Dahil si strain ang kailangan natin, so divide mo both side by E para strain yung ma-isolate. So, hopefully, okay na tayo dyan. So, ito na. Direct sub. So, what is the stress, AB? So, 0.03183. 0.3183 gigapascals. So, nakakilonewton per mm squared yan. Diba? And si strain naman is, or si E naman is 70 gigapascal. So, makakancel. Tama? So, unitless talaga siya. So, divide by 70. So, this is 4.55. Store nyo din to. 4.55 times 10 raised to negative 4 mm per mm. So, pwedeng wag nyo nang lagyan ng unit, pero mas okay na ilagay nyo nakaganito. So, pwedeng meter per meter or millimeter per millimeter. Yun naman usually yung ginagamit na unit sa length. Mm or meters. Pero kapag strain, usually kasi maliliit lang talaga yung mga change in deformation. So, mas okay gamitin si mm. So, do the same for the strain for BC. So, BC. So, stress ni BC, diretso ko na, 0.0566 over 70. Same material. So, hindi mo gagalawin. So, 8.08. 8.08 times 10 raised to negative 4 mm per mm. So, store mo yan sa another variable. Okay? So, meron na tayo ng mga strain. Punta naman tayo sa deformation. So, ang pinapahanap sa atin is the approximate elongation ng rod. So, yung pangkalahatan. Okay? So, expectation na natin, mag-expand si AB, mag-expand si BC. So, meaning, yung makukuha nating elongation from A to B, idadagdag natin sa elongation from B to C. So, hindi mo kailangan pa komplikaduhin. Isipin mo, in real life, ano yung mangyayari in real life. Okay? Pero syempre, merong mas okay na mathematical formula dito. Pero, mas madali kasi siyang intindihin kung i-compare mo
yung nangyayari sa calculation mo sa nangyayari sa real life. Because again, itong mga formula na to, although may mga mathematical and medyo malalim na yung concepts, all of this is derived from real life naman. So, from the physics, kung ano yung nangyayari sa real life. So, medyo padaliin natin yung buhay natin by doing that. So, punta tayo sa elongation. Okay, next page tayo. Should we do next page or... Sige. Yan. So, the strain formula is equal to the deformation over the original length. Pero dahil deformation ang pinapakuha, or yung elongation, so isolate natin. Elongation is equal to strain times length. Okay tayo din ha? Length times strain. So, if we want to solve for the total deformation, you want to solve for the deformation from A to B, add mo yung deformation from B to C. So, na-discuss na natin yan. So, solve na natin isa-isa. Deformation tayo from A to B. So, strain from A to B is 4.55, right? So, 4.55 times 10 raised to negative 4 mm per mm. Multiply natin sa length ni A to B, which is 600. Okay? So, 600. mm. So, makakancel yung mm, di ba? Ayan. Okay? Or, anyways, kahit huwag mo na i-cancel, gets naman na mm yung lalabas dyan. Kasi length siya. Times 600. So, this yields 0.207, 27 rather. 0.27 millimeters. And, yes, that is for the deformation sa AB. Punta tayo kay BC. So, for BC, that is 8.08 times 10 raised to negative 4 times the length is 400. Right? 400? Yeah. So, this is equal to 8.08. 400. 0.32. 32 mm. Ayan. So, punta tayo sa total. So, alam mo na ang gagawin ha. 0.27 plus 0.32. So, that is 0.6 or 0.596. 0.596 millimeters, and that is your final answer. Okay? So, yan na yan. So, yan si deformation. So, iikot lang talaga yan sa tatlong formula. Yung strain formula, the formula for deformation, ito pala yan, strain, for the stress and strain, the relationship, and then, nasa na nga yung isa? Tatlo yun eh. Yung sa stress, yung stress is equal to force over area. Okay? So, yan, that's it. Punta tayo sa next part. Next part. Yung Poisson's ratio. So, before tayo mag-proceed sa kasunod na part, sa Poisson's ratio, dito. Okay? So, i-correct lang natin yung ginawa natin dito sa previous problem. So, itong ginawa natin dito, yung method, okay naman talaga. So, hindi talaga siya mali yung ginawang method, except that, sabi kasi sa problem, may binigay. Yan, no? Binigay sa atin yung strain kay BC. Okay, so, disclaimer lang, yung ginawa natin previously, yung kanina, yung kasasolve lang natin, tama talaga yun. Okay? Tama talaga siya normally. Everything. Yun nga lang, given kasi yung strain kay BC. So, dapat hindi na siya sinolve. So, kung wala namang giligay na ganito, yung graph, etc., ganyan. Ito specifically, yung strain sa BC. Kung hindi naman binigay yan, yung ginawa natin, yun yung gagawin. So, hindi ko na siya pupurahin kasi okay naman talaga yon. So, at least, alam mo na yun yung ginagawa. Pero dahil may binigay na figure sa atin, and
dinescribe na dito na sa BC, ang strain ay 0.0450, yun yung gagamitin natin. Yung para sa AB, wala kang gagalawin, tama na yung 4.55. So yung sa BC, hindi ko na buburahin to ha. Dito na magbubura sa kasunod. So, hindi 8.08 ang gagamitin dahil given na siya ay 0.0450 galing dun mismo sa figure. Okay? Ito. Yan. So, given talaga siya. So, hindi na dapat hinanap. Pero normally, kung wala yan, edi yung 8.08 ang gagamitin. Okay? So, dahil meron, edi yun ang gagamitin. 0.045. So, mababago. Diba? So, times 400, that is 18. Yan. 18 mm. So, ipag-add natin, yun lang naman. Minor, di ba? Malit na bagay. Malit na bagay. So, 18 plus 18. So, 18.27. Okay? Yun lang. So, this is your final answer. Okay? So, tama yung ginawa natin ha, kanina. I mean, technically mali pala. But the process. Okay? So, okay yan. Okay naman yan. So, that's it. Punta na tayo sa kasunod, yung Poisson's ratio. So, si Poisson's ratio yan, di ba? Ratio. Yung body natin, yung material natin, kapag in-applyan natin ng load, it could be tension or compression, magkakaroon niya ng deformation. Pwede ma-stretch or ma-compress, depende sa force. So, observe mo yung nangyari dito sa material. Ano ang in-apply na load dito? Compression. Siguro hindi naman kailangan na, siguro kahit normal na tao, maiisip mo naman, compression yung nangyari dyan. Na-compress. And as the material is being compressed, so yung length niya, ito yung haba niya kanina. After applying the load, umikli. Kita mo naman, obvious, umikli. And kasabay nung pag-ikli nung kanyang length, lumapad talaga siya. Opposite naman usually yung nangyayari kapag tension. As the material is being stretched, lumiliit naman yung area. Observe mo yung nangyari dito. Ito yung gusto ko makita. Saan na ba yun? Yan not this one. This one. Ito yung normal na length. Now, in-stretch siya, hinila. Nakita mo, di ba? Humaba. Mas mahaba to. Mas mahaba siya doon. And kasabay nung paghaba niya, lumiit yung area. Okay? So, ito naman, for sure, ay hindi bago sa'yo and panigurado na obserbahan mo na to sa pang-araw-araw mong pamumuhay. Kapag in-stretch mo yung isang bagay na stretchable, lumiliit yung cross-sectional area niya. Okay? That particular behavior ng material is attributed to this concept, yung Poisson's ratio. Okay? As the material is being stretched or compressed, nagbabago yung kanyang cross-sectional area. Okay? Ito ay dinevelop ni Poisson. Doon kinuha yung kanyang pangalan French scientist Poisson. So, ang tawag natin doon, kaya tinawag na Poisson's ratio. So, ano ba yan? Binase yan sa ratio nung pagbabago nung ating material, nung deformation ng material sa latitude and sa longitude. Anong ibig sabihin ng latitude and ng longitude? Okay? So, si longitude, ito yung length. Okay? Yung length. Si latitude, ito naman yung lapad usually. Okay? And yung ratio ng dalawang yon, yun ay tinatawag na Poisson's ratio. Kumbaga, imagine, humahaba siya or lumiliit siya. Kasi humahaba na nga lang. Humahaba sa paghaba niya sa pagliit ng lapad. Diba? O di kaya sa pag-ikli, sa pagko-compress, lumalapad naman. So, longitudinally, yung
yung kanyang length, umiikli, pero yung katawan niya naman tumataba. So, latitude, lumalapad. So, yung ratio ng dalawang yon, nung pagbabago ng kanyang length sa pagbabago with respect sa pagbabago ng kanyang width, that's the Poisson's ratio. Okay? So, mag-solve na tayo para makita na natin kung ano talaga ibig sabihin nitong Poisson's ratio na to. Okay, solve na natin. Okay. So, before tayo magtuloy dito sa problem na to, recall natin ha, ano nga ulit si Poisson's ratio? The ratio ng strain. So, when we say strain, deformation. Tama? Change in length per unit length sa latitude over dun sa strain sa longitudinal direction. So, sa figure na to, nasaan dyan ang longitudinal direction? Okay? So, ang longitudinal direction dito is yung along or parallel dun sa length ng material. So, ituro natin ito, pag ganito. Yan. Okay? Or basically, yung change in length, pahaba. Okay? Yung pahaba or paikli. Okay? Yun si latitude. So, kung hahaba siya ng, let's say, 10 mm, di siya na yung deformation sa longitudinal direction. And siya yung gagamitin mo para makuha si strain sa longitudinal direction. So, si latitude naman, siya na yung sa cross-sectional area. So, kumbaga, siya na yung along X, along Y. Okay? So, kung ito yung area natin, yung palapad and yung pasik, that is the latitude. Okay? So, hopefully, malinaw yung mga bagay-bagay na to. So, doon natin kukunin kasi yung kanyang deformation sa X or sa Y, doon natin kukunin yung magiging strain niya sa latitude direction. So, sa problem na to, nag-apply tayo ng 80 kN load sa bar na to and ine-expect natin na, syempre, based on the direction of the bar, this load, yung 80, is a tension force. And expect natin na yung material ay gagalaw, mag-deform elastically. But yes, magde-deform siya. And from the first look, syempre, ang deformation yan is along Z. Ito yung Z. Okay? Sa Z, hahaba. Okay? You don't have to overthink. So, hahaba siya. So, longitude rather. So, gagalaw siya sa longitude. Magkakaroon ng strain longitudinally. Pinapahanap, what is the change in its length? So, ito ay makukuha mo agad, yung change in length. And yung change niya sa dimension. Anong dimension ang tinutukoy dyan? Yung 50 and yung 100. So, ina-expect natin, ito imaginein mo, dahil humaba si material, ano kaya mangyayari sa area? Liliit yan. So, liliit yung ating area. Or, pasimplihin muna natin, liliit muna yung 50, siguro magiging 49.85, mga ganun. Tapos yung 100 mm, bababa din, magiging 99.99 siguro. Or, basically, liliit, gagalaw. Normally, ganun. So, ano yon? Yan. Ano yung quantity na yan? Yung ibinaba, yung dimension. So, let's start. Solve na natin to. Kailangan natin kunin is yung unang-una, yung change in length dun sa material. Or, pasimplihin natin yung deformation sa z-axis. Okay? Ano yung ihahaba? Expect na natin pahaba yan kasi tension. And kukunin mo yan sa formula ng, ano nga yung formula natin para dito sa deformation? Strain times the original length. Siguro naman naalala niyo pa yan. Ano ba ito? Yan. Deformation, so strain times the original length. And specify na natin, itong strain na to is yung strain natin sa longitudinal direction. Along Z, kumbaga. So, kailangan natin ngayon yung kanyang strain.
Okay? Kailangan natin yung strain para makuha si deformation. Okay? Or, pwede rin, may iba pang way ha, may iba pang way. Kunin muna natin si strain kasi alam na natin yung length 1.5. Tama? Kunin mo si strain. Possible ba yun? Yes, pwede po. So, we know that the stress and strain is related using this formula. So, meron tayong stress, wala pa sa ngayon, pero kaya natin kunin. Diba? So, yung stress is equal to force over area. May force tayo, 80 kilonewton. So, 80 kilonewton. May area ba tayo? Yes, 50 by 100. Yun ang sa loob. Yan. So, 50 by 100. Yan. So, kahit hindi mo muna i-convert yung mga units, basta maging mapagmatsyag ka lang sa units sa ngayon. So, 80 over 50 times 100. Ay. That is 0.016. So, 0.016 gigapascals. Okay tayo dun. May stress ka na. Kunin mo naman ngayon si strain. Because we know that the strain longitudinally is equal to the stress over the modulus of elasticity ng steel, which is aware ka na. Tama? Alam mo na ito ay 200 gigapascals. Ayan. So, 0.016 divided by 200. So, 8 times 10 raised to 5, negative 5 millimeter per millimeter. So, may strain na tayo sa longitudinal direction. Okay? Punta naman tayo sa deformation. Yun ang pinapahanap na una. Deformation or the change in length. So, 1.5, hahaba yan. So, the deformation longitudinally is the strain times yung length. So, ang strain natin is 8 times 10 raised to negative 5 times yung length natin, 1,500 mm. So, i-convert mo na naka-mm lahat ng units natin. Okay? So, this is times 1.5. 0.12. So, 0.12 millimeters. Okay tayo dyan? So, 0.12 millimeters. Okay. So, at this point, meron na tayong deformation sa longitudinal direction. And ito na ang sagot dun sa unang part. So, siguro napapansin nyo na paikot-ikot lang tayo dun sa tatlong formula. Actually, nadagdagan. So, kayo na bahalang magsaula at maglista ng mga yon. Pero sa schema, apart from the statics part, paikot-ikot lang tayo dun sa mga formula na yun. Sa ngayon, okay? Kasi nasa stress, strain pa lang tayo. So, kung ano yung mga formula na discuss natin up to this point or kung may madadagdag pa man, paikot-ikot lang tayo dun. Yan. So, tatandaan nyo yun. Tapos, practice talaga, kailangan. So, by practicing, edi ma-discover mo na yung mga pasikot-sikot. So, next tayo na part, punta naman tayo dun sa kanyang change in the dimension. Okay? Sa change in dimension. So, para makuha ang kanyang change in dimension, or basically yung kanyang deformation, tawagin na natin sa X and sa Y. Yung pagbabago ng 50 and ng 100. Kailangan natin yung strain. Okay? Yung strain sa X, yung strain sa Y. Times natin sa original length. So, ano po yung original length niya sa X?
yun na yung 100, yung horizontal. Yung original length niya sa y, yun naman yung patayo, yun naman yung 50. Okay? So, sir, saan natin kukunin tong mga dalawang to? So, doon na papasok si Poisson's ratio. So, according dun sa formula natin for Poisson's ratio, yan, yung ELAT, ano po yung ELAT dito? Yung latitude. Yun na yung X and Y. So, clarify na rin natin na for this particular situation sa problem na to, yung latitude ay yung strain natin sa latitude, siya na po yung strain sa X. Siya na rin yung strain sa Y. Equivalent sila. Meaning, kung ano man yung ratio ng change ng length with respect sa original length sa X, ganun din sa Y. And ito naman ay usually lahat ng material, ganito naman yung nangyayari. Okay? So, hindi marami or most of the materials, ganyan talaga. So, kung ano yung sa X direction, ganun din yung magiging change sa Y direction. Kumbaga, same lang sila. Okay? Nag-iiba lang talaga yan kasi usually hindi magkakaparehas yung lapad. Tulad dito, 100 mm siya yung taba. Yung thickness is 50 lang. So, although same sila ng strain, mag-iiba pa rin sila ng deformation. Kasi, based naman sa formula, may effect yung magiging length. So, problema na lang natin ngayon is ELAT. Kukunin mo yan sa formula ng Poisson. So, si Poisson ratio is equal to negative strain sa latitude over strain sa longitude. And may strain na tayo sa longitude. 8 times 10 raised to negative 5. So, punta tayo sa strain sa latitude. May given ba sa problem? Wala. Okay? So, hindi siya given, pero ibibigay ko na sa inyo. Ang Poisson's ratio ni steel is 0.32. So, mas okay na mas ulo nyo na to. Although, hindi ko naman sure kung ito ay magagamit. Pero, tulad na yan, hindi binigay, di ba? Tulad niyan, hindi siya given. Ibig sabihin, ito yan guys pag hindi given, dapat common. Bakit common na dapat siya sa atin? Kasi steel lang naman. Hindi naman lahat ng material ay pinapasa ulo ang mga property. So, si steel lang talaga, pero dahil nga sa atin, gamit na gamit talaga si steel. So, yung modulus of elasticity ni steel, so dapat sa ulado na. So, isama nyo na itong Poisson. Poisson's ratio ni steel, 0.32. Okay? So, mas maganda matandaan nyo to. Kahit ngayon lang sa subject natin. Although, hindi natin sure kung magagamit palagi. Yung 200, sure ako, gamit nyo palagi yan. Itong 0.32, hindi naman ito masyadong gamitin. Pero it won't hurt you kung sa ulado nyo yan. Dahil tulad nga nung nangyari ngayon, hindi siya given. So, finish na to. So, lagyan natin negative ELAT. Yan. Okay? Is equal to V velong. V times E longitudinal. And hindi naman natin trip yung may negative na latitude, di ba? So, pwede mong gawin yung ganito. Is equal to negative V times, yan. Divide mo lang sa negative 1 both sides. Siguro naman okay tayo kung bakit naging, nilipat ko lang negative nilipat lang natin. So, substitute na natin. We have 0.32 as the Poisson's ratio. Lagyan mo ng negative, yan. And then, yung longitudinal strain natin is 8 times 10 raised to negative 5. And wala na, finish na to. Negative 5 times 0.32. 2.56 times 10 raised to negative 5 mm per mm. Okay na. Diba? Punta tayo dito. Basta, tanda mo na to. Store mo na nga para hindi mo makalimutan. Yan. So, yung latitude natin is negative, yan, 2.56 times 10 raised to negative 5. Okay. Kunin na natin ang change or yung deformation sa X. So, sa X, ang length is 100. Tama? Yes, tama. So, 2.56 or negative 2.56 times 10 raised to negative 5 times 100 mm. So, A times 100
So 2.56. So negative 2.56 times 10 raised to negative 3 millimeters. So ano ibig sabihin ng negative? Yun nga, pababa. Okay, so na-guess nyo na. So kaya may negative dun sa formula ng Poisson's ratio is because of its property. So ina-expect natin na kapag nag-expand siya, liliit yung area. Madalang yung may Poisson's ratio na positive. Okay, actually, yung formula dito, hindi positive yung lumalabas or negative yung Poisson's ratio. So, kapag negative si Poisson ratio, expected mo na makakancel yung negative. So, the more na hinihila mo, lalapad lalo. Madalang yung ganong material. Although, hindi natin nire-rule out yung possibility. So, anyways, so, liliit. Okay? Mababawasan siya ng 2.56. And ito lang yung pinapahanap. Hindi naman pinapahanap yung bagong lapad. Yung change lang in dimension. So, nagbago yung dimension natin by negative 2.56 sa x. So, sa y naman is 2.56 negative times 10 raised to negative 5 times 50 naman. Okay? So, negative 1.28 times 10 raised to negative 3 mm. So, this is your final answer. Okay? Yun yung sagot. Yan. So, that is Poisson ratio. Punta tayo sa last part na nung discussion natin. Si axial load. So, ito naman ay katulad lang din nung mga nauna. Okay, so medyo may idadagdag lang tayong information. Okay, so ito na yung last topic, axial load. So, before we proceed, alamin muna natin yung tinatawag na Saint Venance principle. So, bakit importante ito? Because si axial load or actually ang gusto talagang iparating ditong topic na to is yung deformation. Ano yung deformation if we applied an axial load? So, ano si axial load? Parang yung normal force, right? So, siguro naman familiar na kayo sa axial. Kasi sa statics, kapag kumukuha tayo ng internal force or kapag nagme-method of joints tayo, method of section, yung nakukuha nating in tension and in compression, either T or C, axial load ang tawag natin doon. Di ba? So, ano yung relationship niya? Or ano yung importansya ni Saint Venance principle? Imagine na yung material natin is merong naka-apply na load. Load P. So it could be tension or compression. So, when we apply a compression or a tension load, observe mo yung nangyayari sa material natin. Naglagay tayo ng mga grid lines para mas ma-visualize mo yung nangyayari sa material natin. And see that at the point where yung load natin is directly applied. So, dito talaga nakalagay si load P. So, si load P causes this certain part ng ating material to be distorted. Kita mo yung nangyayari sa grid. Okay? And somehow, pagdating mo dito sa gitna, at this middle part, parang wala namang nangyari. Diba? Parang wala naman. So, ang point ni Saint Venance principle dito, that although yung stress na naka-apply sa material causes a deformation at the certain part. So, nagbabago, kumbaga nagkakaroon ng change in the physical property. So, nagbabago yung area. Dito sa part na to, in the whole sense, yung buong material mo, kumbaga parang wala naman. Okay? So, that deformation or that effect or tinatawag nating local effect disappear as you move further away into the bulk of material. So, ang point dito, kung meron mong deformation na nangyayari dun sa point na yon, hindi siya massive enough para ma-consider natin na malaki yung effect sa material, sa kabuuan. Okay, yun lang yung Saint Venance.
So, baka kasi maisip mo, sir, di ba po, pa nag-apply tayo ng load, dapat yung point na yon doon lang tayo tumitingin kasi syempre, nag-expand yun eh. Mas, kumbaga, lumiliit yung area doon. But hindi ganon. Okay? Because of this principle. Ito naman ay hindi gawa-gawa lang. So, ito talaga yung nangyayari in real life. Okay? We just give a name for that. So, probably, si Venan, hindi ko kilala to eh. Baka yun yung kapitbahay mo na siya yung naka-invento nitong principle na to. So, siya yung unang nakaisip, di ba? Parang si Newton, una niyang na-realize na may gravity pala. So, sa kanya pinangalan. So, anyways, hindi naman yun na-focus. Ano lang to? Commercial lang to para alam mo yung tawag. Okay? Alam mo yung tawag, sinbinance pala yung tawag sa nangyayaring yun. So, hindi naman yun na-focus. Ang focus natin is yung elastic deformation ng member na actually loaded. Okay? So, magbigay na tayo ng example ng actually loaded member, columns. Di ba yung column? Actually loaded member yan. Yung mga trusses. Yes, sa statics mo, lahat ng mga problem ng mga truss dyan, actually loaded member yan. And si actual force is almost synonymous. So, halos same sila ng meaning, pero not exactly the same with the normal force. Okay, so itong sinasabi ko, medyo tandaan mo to ha. So medyo same sila ni normal force. So not exactly the same, pero halos same sila ng effect. In a way that an actual load acts perpendicular sa material. So sa cross-sectional area natin. So kung meron tayong cross-sectional area, si actual load perpendicular siya doon. So parang normal force, di ba? Okay, so I hope that is clear. So, ang formula sa deformation ng actually loaded member is given by this. Ito yun, Ito na yung sinabi ko kanina. Okay, the deformation is equal to PL over AE. So, saan galing yan? Saan galing to? So, kung alalahanin natin, kung ating i-recall, may formula kanina na ginamit si deformation. So, balikan natin. Baka may amnesia kayo. Nasaan na yun? Tapos pa natin. Deformation. Yung. Deformation is, pasimplihin na natin ha. Deformation is equal to strain times L or yung length, kumbaga. Okay? So, strain times length. Deformation is equal to strain times length. So, lagay natin dito. So, si deformation is equal to strain times length. Pero, alam mo din na yung strain na to, from the formula stress is equal to strain times E, meaning strain is equivalent to stress over E. Right? So, lagyan natin dun. So, stress times length over E. Okay ka dyan? Okay ka pa, na? And yung stress, di ba yan ay force over area? Ayaw, doon pala galing. So, therefore, you will have PL over AE or PLAE. So, the deformation of a material or a member na actual load yung nakalagay doon, ang formula mo doon, PLAE. So, kumbaga nakita mo yung ginagawa natin kanina, ang dami natin pasikot-sikot para makuha yung deformation. Parang ito na yung shortcut. Okay? So, nakita mo yung mga steps kanina. Ayan. Marami tayong pinagdaanan para makuha lang yung deformation. So, shortcut na to. As long as the material is actually loaded. Okay? Ito yung deformation formula natin. So, if ever lang na magkakaiba yung area, magkakaiba yung E, hindi mo pwedeng kuhain ng isang bagsakan yan. So, halimbawa, sa unang part, kasi may rod tayo. Yung kalahati, steel. Ang kalahati, bronze. Hindi mo pwedeng kuhain ng isang buo. Kasi magkaiba ng E. So, yung E, yung modulus of elasticity, ay nakabase sa klase ng material. So, iiba yan. Kapag iba ang material, mag-iiba yung E. Kaya, kukunin mo yung elongation sa part na to using this formula. Sa part na to, using this formula, ipag sa summation mo. And also, wag kalilimutan,
magkakat ka. Yun. Okay? So, ikakat mo, mag-summation ka ng forces dyan, expose mo yung force sa cut. Yun ang gagamitin mong P. Okay? Baka lang malito ka. So, lagi kang magkakat. Okay? Kanina, hindi lang natin ginawa kasi isa lang naman yung load. Pero may mga times na hindi lang isa, so you have to cut talaga. Okay. So, yung sign convention natin, hopefully hindi na makalimutan ni sir. Kasi medyo nakakalimutan ko. So, yung sign convention natin, kapag nagkakos ng tension and elongation, so pahaba, positive. Yun. Sa bagay, yung nga naman, no? Diba, let's say 1 meter. Kapag humaba yan, hahaba yung length. So, plus tayo. Wala namang magic dito. Diba? Common sense. Logic tayo, logic. So, from 1 meter, nag-elongate, humaba, ano na yung bagong length? Hindi dagdagan natin kasi humaba siya. So, kapag compression naman, so, iikli yan, di ba? So, by logic, minus, babawasan natin ngayon. Okay, so, hindi mo naman kailangan sauluhin to. Basta nagigets mo yung nangyayari. So, kapag elongation, hahaba yung member. Kapag compress, so, kinocompress mo, iikli naman yung member. So, ano yung procedure for analysis natin dito? So, bahala ka na. Pwede ka mag-method of joints, pero mas okay syempre ang method of section, mas mabilis, para makuha ang force P. So, magkakat ka. Maraming mga cutting na mangyayari dyan. Kapag nakuha mo na si P, wala na to. Okay? So, usually, kapag mayroon ka ng P, identify mo na lang yung L, yung area, yung E. Direct sub. Mayroon ka ng deformation. So, solve na tayo ng problem. Solve na tayo. So, we have this assembly. Merong tube, which is an aluminum tube from A to B. Meron din siyang cross-sectional area. And meron tayong rod or steel rod from A to C. Ano, ito yung rod. Yung mahaba na yun hanggang doon sa kabilang side. So, dalawang material, isang aluminum, isang steel. And si steel naman, ang given ay diameter. Pero kung may diameter ka, good as may area ka na din. Kung alam mo yung formula ng area ng circuit. So, siya ay naka-attach doon sa rigid collar and passes through the tube. So, nakadikit siya doon. May bolt dyan. And attached. Kumbaga, connected yung dalawang to doon sa point na yun. Pero importante na magets mo yung nangyayari, yung aluminum tube and si steel magka-connect. And merong in-apply na load. Tensile load na 80 kN kay rod. So, dito. So, si C or yung rod natin, tagos siya doon sa butas. Kumbaga may butas. And by logic, kapag hinila mo si rod ng 80 kN, we are expected or ina-expect natin that this C, it should expand. Okay? Siyempre, hinihila mo, so hahaba yan. Di ba? Oo, hinihila mo eh. Tensile eh. Pero, si AB, yung aluminum, nakikita mo ba? Mayroong pumipigil sa kanya dun sa part na to, ito. So, opposite yung ma-experience niya. Yes, compression. Importante yung analysis or should I say importante na naiintindihan mo yung nangyayari. So, yun ang kailangan mong makuha dito, yung knowledge in actual. So, actual ha, ano yung mangyayari in actual kapag ginawa mo to sa material? Ayan. So, ang tanong, ano yung magiging displacement ng rod at the end C? So, ina-expect pa rin natin na kahit pinipigilan siya ng aluminum, kasi 'di ba, although si C ay pababa, pipigilan siya, hahaba pa rin or gagalaw talaga si C. Bakit po gagalaw? Unang-una, hinihila mo. So, expand yan. And dahil si AB ay iikli, naiisip mo ba yung naiisip ko? Kapag umikli si AB,
Siyempre, nakadikit sila, dala si C. So, gagalaw din siya. So, ibig sabihin, yung effect nung pag-ikli ni AB, damay si C doon. Damay itong yung rod ng steel rod natin. 'Di ba? So, gagalaw sila parehas. Sana naiisip mo yung nangyayari na yan. E-expand si C dahil sa tensile load and mas gagalaw pa rin siya dahil naman kay AB. So, imagine, umikli ito. Nandito na lang siya. Hanggang doon na lang. Nakadikit yung rod sa kanya. Ano mangyayari kay rod? 'Di ba? So, gagalaw si rod kasabay nun. Hindi humaba si rod dahil dun sa AB ha. Hindi humaba si rod dahil umikli sa AB. Gagalaw lang siya, yung dulo, gagalaw papunta doon kasi nga gumalaw si AB. Yung rod mismo nag-expand din. So hahaba pa din siya. So in actual, yung deformation ni AB tapos yung deformation ng rod itself mag-a-add up. So yun ang pinapahanap. Ano yung total? Okay? Patay tayo dyan. Mukhang sabog na yung ulo mo eh. Ganun talagang buhay. So, importante maintindihan mo yung unang part na yun. So, ikaw nang bahala mag-replay hanggang sumabog yung utak mo. Kung nagets mo agad, maganda yan. So, ang kailangan natin is yung total. Actually, hindi deformation, but the displacement of C. Yun ang pinapahanap. Displacement. So, ito yung NC. When we say displacement, di ba yung paggalaw ng location? So, mula dito, ini-imagine natin na gagalaw si C. Yung dulo ha, yung dulo. Nandun na siya. So, gagalaw si C either because of elongation. So, hahaba siya dahil naglagay ka ng 80. And gagalaw siya literally kasi nga yung dulo niya nakakonect kay AB. Gagalaw si AB, iikli. So, sama si C doon, damay siya. Nakakonect siya doon Okay? So, punta na tayo sa tamang balita, Bigtia. So, dito na yan, displacement C. Ano kaya ang magandang letter dyan? DC, yan displacement sa C. Or DISP na lang. Pati ba naman yung pinaproblema? Displacement sa C. So, we know yung displacement sa C is equivalent to ito na yung equation natin because of the analysis na nangyari kanina. Yung elongation nung rod BC, so mula sa B hanggang sa C, yung steel rod, or sige, steel na lang, steel rod. Yung steel rod, siya yung BC ha, yung BC. Mula doon, ito, hanggang doon. Plus, yung deformation ng aluminum. Nasaan po yung aluminum? Yung tube. From A to B. Okay? So, isa-isahin natin. Deformation tayo ng steel. Is equal to P na na-experience ni steel times yung length ng steel over area ng steel times yung E ng steel. Direct substitution, pero make sure na consistent ka sa units. So, 80 kilonewton, gawin natin newton. Okay? Actually, hindi naman siya required gawing newton. Wag na nga. So, 80 kilonewton and 80 kilonewton times yung length. Ano po ang length from C hanggang doon? Yun, 600. Given naman. Huwag kang mag-overthink. 600 mm over area. Given pa ang area ng steel. Diameter yung given, pero kaya mo nang kunin si area. Pi over 4 times 10 square millimeter times yung E. Ano yung E? 200 gigapascal. Ano nga ang gigapascal? Kilonewton per square mm. So, makakancel yung mm, yung kilonewton. So, length na lang yung matitira. So, dito, 80 times 600 over 5 times 10 squared times 200. So, 3.06 mm. Store mo yan. Gamitin pa natin mamaya yan. So, punta naman tayo sa deformation ng aluminum. So, hindi ko na isusulat ang formula. PL over EE pa din yan. Pero puro aluminum na.
So, yung force na na-experience ni aluminum is, yes, 80 pa rin po. So, pwede ka mag-cut dito kung gusto mo. Wala namang ibang force kasi. Kaya hindi mo kailangan i-overthink. Actually, ito na pala. Pinakita na. Pero sa problem, usually hindi naman nakikita to. Kaya hindi ko siya hina-highlight. Usually, kapag may exam, ito lang yung makikita mo. Okay? Yung figure lang mismo. So, wala namang iba kasi. So, 80 na yan. Binibreak in ko pa lang kayo ha. Kaya ganito talaga yung mga example. Marami naman kayong resource. No? Pag bitin, solve lang kayo ng mga 100 problem. Solve kayo dyan. Hindi ko na ilalagay ang units kasi automatic mm ang lalabas dyan. Times yung length, 400. Right? From B to A. 400. Easy lang. Easy lang. Madali lang naman. Madali, di ba? Madali. Area ng tube, 400. 400. Direct sub pa lang extrema. Madali pala, direct sub. Times 70. So, cancel mo yung 400, no? Huwag mo na i-calculate. So, 80 over 70. So, 1.14. So, 1.14 mm. Store mo yan. Sabi, para hindi ka mag-round off. Huwag kaya mag-round off. So, 3.06 plus 1.14. So, equals B. 4.1986 millimeters. And yes, ito na yun. Ito na yung sagot. 4.1986. This is your answer. Nag-glitch, no? So, yan na yung sagot. Punta na tayo sa kasunod na tanong. Okay, so recall pala natin ang nangyari. So, importante sa problem na to, actually kahit anong problem, na maintindihan mo yung anatomy or ano talaga yung nangyayari behind the situation. So, nahila mo si C, so gagalaw si AB, syempre sasama si C. Baka kasi mag-isip ka, sir, di ba dapat ipagma-minus kasi yung isa ay tension, isa ay compression? Kasi yun ang sabi kanina eh. Minus, bakit pinag-add natin? So, ang pinapahanap ay displacement ng end C. So, that's why hindi ako masyadong fan ng formula-based na pagtuturo. Mas okay na intindihin mo kung ano yung nangyari behind. Okay? So, ano yung paggalaw ni C? Yun na lang. Kung nahihirapan ka, magdala ka ng goma sa habang nag-exam. Tapos, maglagay-lagay ka ng loads. Ano ba nangyayari? Ano ba siya? Nag-expand ba siya? So, pag hinila mo si C, yes, mag-expand. Kaso nakadikit siya kay AB. So, kapag si AB gumalaw, pakuntaring left ang galaw ni AB. Right. Pa-right din. Pa-right din si C. Hindi dapat pagkasama mo sila. Ayun. Ganun na kasimple. Diba? Okay. Punta tayo sa next problem. And now, on to the last problem. Meron tayong rigid beam. Itong beam AB. Meron naka-apply na load sa point F, 90 kN, is shown sa figure natin. Yung AC ay column that is supporting the beam is made ng steel. Diameter is 20 mm. Yung BD sa kabila naman, another support, made naman siya ng aluminum. Ang diameter ay 40. So, determine the displacement of point F on AB. So, ina-expect natin that due to this load na 90 kN, si AC and si BD magde-deform. So, paano ang deformation ng dalawang to? Iikli. Di ba? Makakompress kasi. So, pababa. And dahil ang load natin is hindi balance, what do we mean by hindi balance? Hindi nasa gitna. So, kapag kumuha tayo ng force P sa A and sa B, yung matatransfer papuntang BD and AC, vertical load, ibig sabihin, magkaiba yung vertical loads na makukuha natin sa parehong part na to. And at the same time, dahil magkaiba ng material na ginamit,
doon sa formula natin na PL over AE, magkaiba yung gagamitin nating E. So, magkaiba talaga yung deformation. So, medyo tatagilid. Hindi pa natin alam sa ngayon kung mas mababa ba or mas malaki ang deformation ni BD kaysa kay EC. Pero, maliit na yung chance na balance pa yan. Tatagilid talaga yan. Malaki ang chance. So, gumalaw. Gagalaw si A, gagalaw si B. Ano yung iginalaw ni F? Yun ang tanong. So, bibigyan na kita ng idea. Ito yung mangyayari. Actually, ito talaga. Ito yung initial beam natin, let's say. Ito si A, tawagin natin. Now, after application ng load, so bababa, di ba? Bababa. Yan. Hindi lang natin alam sa ngayon kung mas mataas ba yung, bakit A din yung kabila? Hindi lang natin sure sa ngayon if mas mataas ba si A kaysa kay B. Meaning, mas malaki ang deformation ni B kaysa kay A. Hindi natin sure kung ganito or ganito. Ayan. Pero nakita mo ba yung nangyari? Nasaan si F sa case na to? Let's say, nandito si F. Ayan. Ito. Paano natin kukunin ang displacement ni point F? Eh, di kukunin natin tong part na to. Paano natin kukunin yung part na to? By ratio and proportion. Kasi nga, ito ay isang linear. Ayun. And pwede ka mag-draw ng triangle dito sa part na to. Yan na. Triangle to, di ba? Ayun. So, kunin natin yung ratio and proportion. Di makukuha mo yung height na to. Okay? The displacement. So, nandito si F kanina. Nandun na siya. So, ibig sabihin, it all comes down. Kailangan natin makuha ang deformation ng AC. Nasaan po dyan ang deformation ni AC? Let's say, ito yun. Actually, ito talaga yan. Deformation ni AC, hindi lang natin sure kung ito na yung mas mababa or mas maliit. Ito naman yung deformation ni BD. So, kung saan sa dalawang to, yung mas malaki ang deformation, siya yung mas mababa sa figure na to. Okay? So, for now, assume natin na yung B ang mas mataas ang deformation. So, if ever lang na si A pala, edi baliktarin lang natin yung pagkaka-slope. Okay? Ganun lang naman. So, ang formula natin para sa deformation kay AC is yung P or force sa AC times yung length na AC over area times the elasticity modulus of elasticity ni AC. Yung length ng AC and BD is parehas. Okay? Let's write it down. Yung length ni AC is equal sa length ni BD, 300. Okay? 300 mm. Hindi ko na isusulat, pero nandito naman, ang modulus of elasticity ng steel ay 200 and ang modulus of elasticity ng aluminum ay 70. If you can, mas maganda sa olado mo na to, yung kay steel lalong-lalo na. Pero hindi naman siguro masama kung sa olado mo na din yung sa aluminum. Okay? Punta tayo sa area. Si AC is circular. Meron siyang diameter na 20. So, we can get the area of AC. So, pi over 4, 20 squared. Okay? So, kunin na natin. So, 20 squared times pi over 4. So, 100 pi. Do the same for BD. So, yung area ni BD, 40 mm si BD, ang diameter. So, pi over 4 times 40 squared. Ilan kaya to? So, 400 pi. Okay, may area na tayo, may length na, may E. So, P na lang ang kailangan natin. So, para masolve si P, i-drawing natin ang free body diagram ng beam AB. So, this is the beam AB. Okay? That's beam AB.
NC beam AB is being supported by column AC. So, pataas. Column yun di ba? Sinusupport niya. This is the force AC. Okay? And sa kabila naman, sinusupport din siya nung aluminum column. Ito naman yung force BD. Siguro naman nakikita mo na yung nangyayari. Diba? From 90 kN, matatransfer yung vertical load kay AC and kay BD. And meron tayong 90 kN, 90 kN acting at a distance of 200 mula kay A. Ito si A, ito si B. So, 200 siya mm galing A and 400 naman galing B. So, with this free body diagram, kunin mo na yung force AC and force BD. Unahin mo na si BD, no? By summation ng moment sa A. At this point, hopefully talaga okay na kayo sa statics kasi hindi ko na ito palalalimin. So, do your homework na lang para ma-master yung statics na part. So, ang tawag dito. Counterclockwise is equal to clockwise moments. So, yung BD, nag-moment tayo sa A, siya ay 600 millimeters from A. Equal. Yung kabila naman, yung 90, siya naman ay 200. So, ang sagot natin, yung force PD in kilonewton, 90 times 200 over 600, it is 30 kilonewton. So, next, kunin naman natin yung AC by doing summation ng moment sa B. Okay? Pwede kaya mag-summation ng forces sa Y. Okay lang naman. So, let's do summation ng moment sa B. There are lots of cases na preferable para sa akin na i-moment na lang kasi mas na-check ko na tama yung ginagawa ko kapag naka-moment ako. So, it's a matter of preference. Okay? Pag ganon, equal to pag ganon. You have the force AC, distance is 600. 90, ang distance is 400. Then the force AC, 90 times 400 divided by 600. 60 kilonewton. Okay? Meron na tayong forces. Dalawa. Let's find the deformation ni A and ni B. Copy ko na ito. Yan. Ay. Yan. Okay. Hindi pala natin sure kung ano yung mas mataas, no? So, anyways. Punta tayo. Deformation ni A muna. Yan. Deformation ni A or ni AC. So, yung force ng AC is 60 kilonewton. Ang length ni AC ay 300. Right? Mm. Yan. Area ni AC ay 100 pi square millimeters. Hindi ko lang nailagay. Yan. So, 100 pi square millimeters. And yung E ni AC, which is a steel, di ba? Steel yung AC, sabi doon. 200 gigapascals. So, 200 kilonewton per square millimeters. Cancel mo yung kilonewton doon. Cancel yung square millimeters. So, naka-mm ang deformation. So, 60 times 300 over 100 pi times 200. 0.286 millimeters. Okay? Yeah. So, check naman natin ngayon yung para sa B. Sa B. Deformation ni B, hindi ko na ilalagay ang unit. Diretso na to. 30 ang load.
Ang length ay 300. Ang area ay 400 pi. Ang hotdog ay 70. So, yung E ay 70. So, naka-mm pa rin ang result dyan. 30 times 300 over 400 pi times 70. So, that is 0.1023 mm. Okay? So, sir, ano ibig sabihin na ito? Mas maliit ang deformation sa B. Kung kaya, mali tayo ng assumption. Diba? Okay lang naman yun. Wala namang magagalit. Baguhin natin. Yan. Ano po ang masasabi mo dito? Mas malaki ang iginalaw ni A. So, dapat, mas mababa si A. Yan. So, imagine mo, itong linyang to, ito yung bagong beam, AB. Nakuha mo yung nangyayari. Ito na yung bagong beam AB. So, bumaba na siya. So, initially, ito si beam AB, pero dahil may in-apply tayong load, ito na siya. And, hindi na siya balance. Mas malaki yung ibinaba sa bandang A, 286 mm, kaysa kay B na 0.1023 lang. Okay? Yan. Nasaan si F? Ayun. Ito siya. Yun. Okay? So, itong total length na to, yun ang gusto mong kunin. So, para makapag-ratio and proportion tayo, ihatiin natin to sa triangle. Lagi tayo ng triangle dito. Yan. Okay? So, ano ang goal natin makuha? Itong total length mula doon hanggang doon. Ito. Okay? If this is point F. Ay. Point F. Medyo mahirap sa isang bagsakan yan. Pero okay lang. So, itong deformation na to ay 0.1023 mm. Sa kabila naman, this is 0.286 mm. So, we can ascertain or we can say na mula dito hanggang doon, ito, yung kay F, this is also 0.10323. Walang magic dyan ha. Ito lang yun ha. Naglagay lang tayo ng line. Siyempre, diretso yan. So, parehas sila ng line. Saan mag-iiba? Itong ilalim na to. Yun. So, in total, yung displacement sa F is equal to 0.1023 plus itong space na yan. Let's call this y. Sige, y. Yan. Plus y. So, kailangan natin si y. Kukunin natin si y from this right triangle. So, ito-drawing ko dito ang right triangle sa gilid. And, okay. This is y. This is y. Okay? Ito yung si y. Ano po yung length na to? So, this is the length of the beam. Siguro naman na-imagine nyo kung saan galing ito ha. Ito yan. Okay, ito na yan, yung length ng beam. So, this is 600. And this is 200. This is 400 kasi itong nasa y, ito yung point F. Ano po yung height na to? So, based on this figure, from A hanggang doon sa dulo na to, yung bago niyang location, let's call this A prime, yung bago, 0.286. Kaso yung triangle hanggang dito lang. May nabawas, yung 0.1023. So, this part, this is 0.286 minus 0.1023. Ilan yan? 0.184. So, kung di ma-absorb, dahan-dahanin nyo lang. Okay lang yan. 0.184. So, wala tayong ibang choice, ha? So, kailangan talaga ma-absorb to.
para sa bayan. And siguro naman marunong na tayo mag-similar triangles para makuha si y. So if not, okay lang. So ituturo ko na. I-ratio and proportion lang natin yung ratio nung y over yung kapartner niyang base. Ito ka titingin ha, yung maliit na triangle. Pero hopefully talaga okay na kayo sa ratio and proportion. Itong maliit na triangle, tapos yung malaking triangle. Yan. Okay, yung malaking triangle. Kung kayo titingin, and tingnan nyo na lang yung pattern na ginawa ni sir. So, si y, ang kapartner niya is yung 400. Diba? Ito yung y, yung 400. Then, yung isa pa, yung 0.184, itong height na to, ang kapartner niya naman is ito. Yan. Which is 600. So, yun yung similar triangles or ratio and proportion. So, si y is wait lang eh. Naka-Q ko eh. 4,600. 0.123. 1228 yan. mm. Okay? Wala na. Finish na to. Matatapos na din ang paghihirap mo. 0.1023 plus 0.1228. Ilan ang total? So, tawagin na natin elongation or displacement. Displacement ni F. Yung pala yun. 0.225 millimeters. So, this is your final answer. Tapos na tayo. Okay, that's it. Diba? So, kung may tanong, don't hesitate to ask. Pwede sa comment, pwede sa PM. Kayong bahala. Basta, wala lang. Okay, thank you so much class for listening. See you next live. Bye-bye.